What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong binulgar ni Atty. Vic patungkol sa BICAM issue mga kababayan. Guilty itong sinatambalos mga kababayan dito sa ginawang pagblanko sa 2025 national budget na ngayon ay pinatatawag sila ng korte upang mag-eksplika kung bakit nila ginawa yon. Naku po, yari na ang balat na bagay lamang sa kanila, no? Sapagkat pati ang budget hindi nila tatantanan na nakawin ng mga ito. Pero bagong lahat huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kayong nilabas na nga itong enroll bill, wala nang takas ngayon. Itong mga kasapakat dito sa pangyayaring ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ang suka ang kalaban ng mga tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto at ang suka po ang tutugis sa mga nambubudol sa Pilipino. So, yung tanong ni Noel ho kanina, mahirapan sila dyan, kaya nga ako, bilang Pilipino, hindi naman natin interest, demanda at kasuhan yung mga matitinong empleyado ng mababang kapulungan at ng Senado. Huwag po kayong makialam dyan, may ipit po kayo. Dahil may nakita na kami dyan sa archive section. Archive section na ho ito ng House, wala hong pirma yung enrolled bill. Bagamat, yung enrolled bill po na nakalagay doon sa archive section ng House, meron pong halaga Hindi na po blanco So another question, sino naglagay ng halaga? Kaya kailangan malaman natin yun. Uulitin ko dahil pagtapos na yung Bicameral Conference Committee report, pirmado, ratified, approved, signed, and filed, yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, wala na pong pwedeng gawin doon. Hindi na pwedeng galawin, wala nang galawan. Printing na lamang po yun. At sa pag-print noon, kung ano yung pinakita sa enrolled bill, yun po kung ano yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee final report, yun din po dapat ang lalabas sa enrolled bill. Ngayon, wala pong may pakita yung archive section ng House. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? Baka magkaroon ng milagro, may Sabado-Linggo, alam naman natin na alam ko kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero may ipit po sila. Kung walang may pakita na enrolled bill, na pirmado, ng Speaker of the House, ng Senate President, ng SecGen ng House, at ng Senate Secretary, at ng Pangulo ng Pilipinas, mas malaki po at mas malala ang krisis na lalabas. Bakit? Saan ginalaw yung amount? Bakit nagkaroon ng mga halaga doon sa GAA? Di ba binibida po nila, walang blanco yung GAA? Sagutin nila, sino naglagay ng halaga doon sa mga blanco sa BICAM report? Kung walang blanco ang GAA, sino, kaninong makating kamay ang kumalikot, nakialam at naglagay ng halaga diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report? Marami po ako natanggap kahapon na mga mensahe na erratic daw po yung ating signal. Alam mo ninyo, basta ito ng anomalous budget ang pinag-uusapan, gagawin po lahat ng gobyernong ito pagtakpan ang usapin. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong magpapalihis sa higit na importanteng usapin ngayong midterm election. Ito pong anomalous 2025 budget, ito pong inflation, itong patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, ang paglaganap ng kagutuman, ng kahirapan, ng kawalan ng trabaho, ang paglaganap ng krimen at paglaganap muli ng droga, at hindi na naman ligtas ang ating mga lansangan. Tama ho, ang tinura ni Pangulong Duterte, mas safe ba kayo ngayong mga panahong ito sa ilalim ng Marcos administration, kung ikukumpara nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayong mga panahon sa ilalim ng Marcos administration kung iahambing nyo sa 1,000 piso ninyo noong panahon ni Pangulong Duterte? Kayo na po ang sumagot. Higit po bang mura ang presyo ng bigas ngayong panahon sa pamumuno ni Bongbong Marcos o noong panahon ni Pangulong Duterte? Kaya I love views to, ngayon lang kaya nangyari ang anomalous budget preparation or dati pa at ngayon lang nabisto? Ngayon lang ho kabastos yung ginawa nilang proseso na nagpapasa ng blankong budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Ngayon lang nangyari yan. And I have the best authority to get it from no other than the 3rd District Congressman of Davao, si Congressman Sid Ungab. Bakit ko sinasabing the best authority? Ulitin ko para lang din alam ng ating mga kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema. Si Congressman Sid Ungab ay nagsilbi pong chairman ng Ways and Means Committee ng Mababang Kapulungan. 2 beses po ito naging chairman ng Committee on Appropriations at minsan din naging vice chairman ng Committee on Appropriations. At bakit namin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget? Dahil po binigyan nila ng zero funding ng PhilHealth. O ano naman ngayon? Ang source po ng funding ng PhilHealth ay ang tinatawag nating money collected on taxes levied on those tinatawag nating sin products. Yung tabako, yung sigarilyo, yung alak, yung mga sweetened beverages. Diyan po galing yan. At si Congressman Sid Ungab po
ang principal author ng batas na nagpapataw ng buwis dito sa mga sinatawag nating sin products. Yung sin tax law, si Congressman Sid Ungab po ang principal author niyan. Nalalaman niya yan na 80% ng buwis na nakokolekta mula dito sa tinatawag na sin tax law ay dapat gagamitin lamang para sa ating universal healthcare law para pondohan ang PhilHealth. Kay Erickson Ray Bukad, dumadami na naman nakawan dito sa lugar namin. Salamat sa iyong testimony, Erickson. Kay Sinsin, huwag tayong titigil mag-ingay about sa vice cam na yan. Sinsin, tulungan mo ako. Hindi ko kakayaning ako lang mag-isa. Kailangan ko po ang tulong ninyo. At mag-ingay po tayo dahil pera po ito ng bawat Pilipino. Kay PJ Calicotero, Galicia. Kaya tayo, no, mga kababayan, sinishare natin ang mga balita patungkol sa BICAM issue na ito na hindi makatarungan. Payag ba kayo na malimas ang daang-daang bilyon nitong mga bangag? Huwag tayong papayag doon, mga kababayan. Baka PJ, ikaw ang kumalikot dito sa blankong Bicameral Conference Committee report. God be with you, always, Attorney Vic. Thank you, PJ Calicotero, Galicia, biro lamang. Kay Melinda Miranda, takot at nervyos nga kami palagi para sa aming pamilya sa Pilipinas. Yun nga po ang nagiging problema ngayon dahil sa incompetence ng administrasyon ito kung ano-anong ginagawa. Nariyan nga pinipersang simulan na yung isa pang unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay breathaway inflation at kawalan ng trabaho naman talaga ang pinakaunang problema ngayon sa ating bansa. Pero mas importante sa kanilang impeachment. Babagsak lalo ang ekonomiya at ang taong bayan ang maapektuhan. Tanungin niyo po. Yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment, tanungin niyo po. Alam po niyo yung kapangyarihan nila galing sa inyo. Yung mga mambabatas kada distrito, tanungin niyo po sila. Kayo po ba ikinonsulta ng nagmamagaling ninyong mambabatas bago siya pumirma at i-endorso yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Tanungin niyo po sila. Hindi po ba pag sila ay magpapasa ng isang batas o magpapanukala ng isang batas na medyo kontrobersyal, hindi ho ba't nagkakaroon ng tinatawag nating public hearing? Kung hindi man po public hearing, nagkaroon ba ng public consultation? Kinonsulta po ba kayo ng inyong mga kongresista sa inyong bawat distrito kung sang-ayon kayong pirmahan yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Pagka hindi po kayo kinonsulta at hindi nagkaroon ng public consultation o public hearing, binabastos po kayo ng inyong mga mambabatas. At alam na ninyo that we can always effect a regime change without going outside the constitutional orbit, without going outside the constitutional loop. Paano? Through the ballots. Ngayon po mag-e-eleksyon, kung hindi kayo kinonsulta, hindi nagkaroon ng public hearing bago sila pumirma, dito sa isa na namang maanumalya at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Palitan niyo na ho yung inyong mga kongresista. Tandaan ninyo yung mga pumirma. Kayo dyan sa Mindanao. Huwag ninyong pababayaan yung anak ng Mindanao. Si Vice President Inday Sara Duterte. Sinasalaula po yung pride at anak ng Mindanao. Protektahan ninyo yung taga Mindanao. Kayong mga taga Visayas. Ang roots din naman ng mga Duterte at ni Inday Sara Duterte, meron din dyan sa Visayas. Yung mga Cebuano, huwag kayong pumayag. Let us protect and defend. Not just Vice President Inday Sara Duterte. Not just the office of the Vice President. Let us uphold, protect, and defend the sacred mandate of the 32 million Filipinos. 32 million Filipinos who legally, lawfully, constitutionally, and democratically installed Vice President Inday Sara Duterte to be our second highest ranking official dito sa ating bansa. Huwag tayong pumayag na kawin ng ilang elitistang mangbabatas na hindi po kayo kinonsulta. Hindi kayo kinonsulta ng mga mambabatas ninyo. Huwag tayong pumayag na nakawin ng ilang elitistang mangbabatas. Ang mandato ng 32 bilyong Pilipino na naghalal kay Inday Sara para maging pangalawang Pangulo. Huwag tayong pumayag na kawin ang pera nating mga Pilipino. Huwag tayong pumayag na kawin ang magandang kinabukasan sana ng ating mga kabataan. Huwag tayong pumayag na kawin ng mga tiwaling mangbabatas ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Opinyon publiko, korupsyon ang naghahari. Tapusin na natin opinyon publiko. Huwag tayong magpatalo. Hindi maghahari at hindi dapat maghari ang korupsyon. Magsama-sama tayo ngayong 2025. May Rian Zen, araw-araw puro kabig ang dibdib ko na makauwi safe mga anak ko. Hindi lamang po kayo, lahat po ng mga magulang na kagaya mo, kagaya ko, yan lagi ang iniisip na sana ay ligtas ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Kaya, saan ko lang po ito ha, kay Arok Samokoro, Team Suka kami, Attorney Vic, panghuga sa mga tanso na sinusuka ng bayan. Maraming salamat, Arok Samokoro. Kaya
P. Luisa B. Blanco. Attorney Vic Rodriguez, sana po mapag-aralan mo, magpasa ng batas para sa mga anak na pinabayaan ng mga magulang nila, mag-isa at hindi inalagaan. Madami po tayong mga elders ang nag-iisa at naghihirap dahil ayaw kalingain ng mga anak nila, pakalat-kalat at namamalimos. Kaya nga po ako isang ayon dapat doon sa pagpapalakas at pagpapalawig ng coverage ng PhilHealth. Subalit ano pong ginawa? Hindi lamang po anak, pati gobyerno natin, pinababayaan yung ating mga benepisyaryo sana at nakaasa sa PhilHealth, yung senior citizens, yung persons with disabilities, at yung mga mahihirap nating kababayan. Binigyan po ng zero funding, zero budget ang PhilHealth ngayong 2025. Ito po yung mga usapin na dapat nating paulit-ulit na tinatalakay. Hindi po yung diversyon o yung deflection o yung patuloy na pambubudol o panlilinlang ng Marcos administration. At ganun din po, may nabasa ako kanina, may nagpadala sa akin, na muli daw pinag-uusapan yung Panay Rail. Yung trend po dyan sa Panay, maglalagay at ang malungkot, wala pong interesadong investor. Tama po yun, hindi po malungkot yun, hindi po nakakagulat. Bago po tayo mag-usap na magkakaroon ng trend dyan sa Panay, yung Panay Group of Islands, hindi po magkakaroon ng trend dyan. Bakit? Yun nga pong existing release na mula Tutuban hanggang Calamba, binaklas nila yung release Yung pong ayos at merong tumatakbong trend at maraming nakareserbang bagon, gumagana, kumikita ang gobyerno ng 23 million pesos kada buwan. Binaklaso Ito pa kaya yung magsisimula sa wala? Malabo po yun. Naghahanap na lamang po sila ng mga tila magagandang istorya, pantakip sa kanilang incompetence, pantakip sa kanilang walang may pakitang performance. Ulitin ko. Kaya kung pansin nyo rin mga kababayan, puro na lang diversionary tactics, no? Ang mga ginagawa ng mga ito, mga iba't ibang balita na walang kaugnayan sa kanilang mga ginagawang kabalbalan. Labis ang ginagawa nilang pagpapahirap sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. At yung gumagamit ng South Commuter Rail. Dyan po sa PNR, Tutuban hanggang Calamba, wala na pong biyahe. 26,000 daily commuters dislocated. 26,000 daily commuters displaced. Wala pong masasakyan yung 26,000 na yan. Bakit? Dahil po sa corruption. Corruption ng mga namumuno dyan sa DOTR mula doon sa undersecretary ng Rails dati. Umalis, lumayas, pati yung kanyang assistant secretary. Iniwan po dahil puputok na talaga itong problema ng Riles. Tinigil po nila yung biyahe ng Tutuban papuntang Calamba. Tinanggal po nila yung Riles nang hindi inililipat muna yung mga tren at bagon sa Calamba para sana meron pang biyaheng Bicol. Wala na pong biyaheng Bicol. At matatapos ang termino ni Bongbong Marcos, hindi po maisosoli yung biyaheng yan dahil kinalas po nila ang Riles. It will take years before they're able to bring back itong biyaheng ito, itong route na ito, itong mga release na ito. Matapos may mamatay na halos 200 inosenteng Pilipino nung nalubog sa baha ang Bicol, kinalas pa po ang biyaheng Bicol. Pinahihirapan ang mga taga Bicol. Ganyan po kalala ang administrasyon ito. At wala nang biyaheng Bicol. Wala na pong bumabiyahe dyan. Tumambay lang po kayo dyan sa Osmeña Highway, mga taga Makati. Wala na po kayong makikitang dadaang trend dyan. Wala na hong release Hindi pwede namang dumaan ng trend dyan ng walang release. Tinanggal po ng PNR sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos nang walang alternatibo. Ano ang alternatibo? Ano sabi ng MMDA? Pati raw ho, yung mga bus dyan sa EDSA, pinaplano nilang tanggalin. Hindi na raw po kailangan yan. Imagine ninyo kung gaano kapasakit ang gusto nilang gawin sa ating mga Pilipino. Kaya uulitin ko, we must all come into an understanding and agreement what is at stake for our country this midterm election. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala ni Atty. Vic. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.